wala na namang tinatanggap ang sikmura ko na kahit na anong pagkain, nagsusuka na naman ako to netizens. Thank you so much. What's up, Ethan? 2026 na, try nyo maging mabait. Libre yun. Kapag negative yung sasabihin nyo, kainin nyo na lang. Or itapon nyo sa basurahan. Kasi basura yun. Kapag mabaho ka, pangit ka tignan. Gusto mo ba yun? So dapat love, love, love yan. And kindness. Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Papunta kami ni Alex ngayon sa ospital para magpa-check up kasi wala na namang tinatanggap ang sikmura ko na kahit na anong pagkain, nagsusuka na naman ako to netizens. Kaya si Alex nag-leave today. You say hi my love? Wait. Wait. Ayaw. 잠시만. So, nag-leave si Alex para samahan ako ngayong araw na to. Sumama na din kayo to netizens. Siya lang kayo. Sorry. Waiting na to netizens. Sana nothing serious. Done. Bibili na ako ng gamot ko for upset stomach. Careful sa oily food. Thank you so much. Papunta kami ni Alex sa farm. Tumawag si Omoni. May mga hinanda daw siyang side dishes for us. Pinapapick up niya. Dalaw na din tayo sa kanila ni Aboji. Nasa farm na kami. Wala nang kulay ang farm. Meron pala, color brown. Tahimik. Oh, Aboji is here. 안녕하세요. Tawagan ko daw si Omoni. 어디 계세요, 어머니? 아, 그래요? 알겠어요. Nasa community hall daw siya. Si Omoni kasing nakakaalam kung nasaan yung mga ipapauwi niyang pagkain. And pag wala sila dito sa bahay, ayokong gumalaw ng kahit na ano. Talagang hinihintay ko ang mga biyanan ko. Lalong-lalo na si Omoni. Share ko lang sa inyo. Nung nagstay ako dito ng 1 linggo, di si Omoni nasa shop niya. Tapos si Aboji nasa farm. So, may mga oras na naiiwan ako dito sa bahay. Bahay nila. Ang ginawa ko, dahil mahilig akong maglinis, as in nag-general cleaning ako. Yung mga gamit, inayos-ayos ko. Yung picture frames, nilipat ko ng pwesto para maganda. Yan. Tapos, hindi nagustuhan ni Omoni. Pero, pinagalitan niya ba ako? Hindi. Sinabi lang niya na hindi ko na kailangan maglinis and mag-ayos kasi may edad na sila ni Aboji. So, yung mga bagay-bagay kung saan nakalagay, yun yung kinasanayan nila. So, mas madali for them na hanapin kapag sila mismo yung nag-aayos. Which is my point.
Sumama ba yung loob ko kay Omoni nung sinabihan ako? Hindi. Actually, natuwa pa nga ako eh. Kasi, na-realize ko na hindi ko kailangang maglinis and mag-ayos dito. Tapos si Abu G natatawa lang. Sabi niya, ang sipag ng mo, daughter-in-law mo. Omoni. ay, 먹었어요. 점심 괜찮아요. 있어 먹어. 아니. 애들도 올 시간 돼가지고. Ay, may eggs. Kain tayo ng itlog. Mag-uwi kami ng pears. Si Abu G, meron sariling stock ng gasolina. Kayo mo ni. Si Alex, alam niyang favorite ko ang chuotang. So, dinala niya ako sa restaurant na to. Ang totoo niyan, year 2025 ko pa gustong kumain ng chuotang. If you could remember, dinayo ko pa yung store dati, pero nagsara na. Tapos, hindi na ako nakakain. Dumating na ang year 2026. At least, si Alex ang tumupad ng aking kahilingan. Ang chuotang daw is maganda for, women stamina. Tsaka alam niyo, to netizens, namimiss ko nang kumain ng balut. Ang hirap kasing, makahanap ng balut dito sa Korea. Balut? Penoy? May naglalako pa ba ng balut? Or yung na lang, nakapwesto na lang? Tsaka, ang mahal na pala nun. Nung nasa Pilipinas ako, parang, ang balut ay lang, nasa 10 piso yata. Ngayon, 25 pesos na. Anyway, na-share ko lang. Bait. So, bakit daw yung hindi ko gusto pinapakain ko sa kanya? Sabi ko, pinapating ko lang sa'yo. Very traditional yung lasa ng kimchi. Radish kimchi. Nilalagyan ng igodulke. Dulke. Kain tayo.
Kamsahamnida. Gusto niyang uminom. Sabi niya, can you drive? I don't wanna drive. Anong kalasang pagkain nito sa Pilipinas? Parang wala. Authentic lasa ng Korean food. Try nyo to pag nag-visit kayo sa Korea. Chuota. Kamsahamnida. Okay. Thanks for the dinner. Masarap. Share ko lang sa inyo isa sa mga small things na very consistent si Alex. Sobrang init ng pagmamahal niya. Paano? Nanomo tatatage sarang ko kate. Yung heater ng upuan ko. No? Naka-full yung level. It's so hot. 아니 몰랐냐고. 아니 정말. 그냥 그만큼 당신 사랑하는 만큼 따뜻하게 해주는 거지. No. Ay, 너무 뜨거워. 내 사랑은 이렇게 뜨거워. 그걸 몰라? 너무 뜨거워서. And then what Alex did yesterday while I was sick, yung bahay as in ang warm. Tapos sabi niya kay Ijun, yung pantulog niya and yung pang skincare ilabas na. Doon na siya sa common bathroom mag-wash para hindi na maistorbo ako sa pagtulog. Ayun, nagbigay ng gamot, ng tubig, tapos dim yung room para daw ma-relax ako. So, yun. Thank you. Ano kasi, the netizens, sakitin talaga ako kapag ganitong taglamig. Ang hina ng resistensya ko. Lalo na nitong nag-40 ako talaga. Sabi ng ibang to netizens, baka pre-menopausal symptoms na daw yung nararamdaman ko. Parang ang aga ko namang menopause, kaka-40 ko lang. At saka, sabi nila kapag late nagkaroon, late ang menopause. Late na ako nagkaroon. So, iniisip ko, late ako magme-menopause. Ganun ba yun? Totoo ba yun? Or myth lang yun? Nasa genes ba yun? Or nasa katawan na ng babae? Paki-educate nga ang mga kababaihan sa mga may proper knowledge about menopausal. And anong age kayo nag-menopause kung menopause na kayo, ha? Curious lang. Ano-ano yung mga nararamdaman nyo bago kayo mag-menopause? And totoo ba na nababawasan yung sex drive ng mga babae kapag menopausal na? Mag-Starbucks kami. Ay, yogi. Mali kami ng side. Parehong malabo mata. Nagtataka kami hindi bumubukas. Wala yung favorite color ni Tita Kim na green. Bilan ko sana siya.
Si Tita Kim mahilig sa Starbucks. And si Tita Kim and Tito Neo, yung mag-asawa, mahal na mahal nila si Ina and Iju. Bilang ko ng gift si Tita Kim. Hanap ako sa ibang Starbucks. Ang favorite color ni Tita Kim ay green. This is what we ordered. Masarap to. Saka blueberry cheesecake. Nagbabayad si Alex ng academy fee. We're going home now. Megala. Naghihintay ang kamay pa. Oh, so cold. Thank you for today, my love. Thank you. Okay, we are already home. Ang mga itlog ni Abu G na binigay ni Omoni. Yan. Kumain ng tteokbokki ang mga kids. Kimbap to? Kimbap mo ko so kimbap. My baby, ano ba yan? It's cold naman. At si Ina may standy. What's his name? Inaya? 보여주지 마. 왜? He's so cute. You're snoring. You're snoring. It's dangerous. You're snoring. 아, 커피 먹어도 잠이 잘 그러니까. 오네. 아, 진짜. Partida nag-coffee pa yan. Oh, this coffee is so weak. 커피가 뭐가 문제가 있어. You're stronger than coffee. 이렇게 잠이 잘 오는데 말이지. Don't drink coffee. Nagre-read siya ng books about investment. Pinag-aaralan niya talaga. I miss tuki-muki-tuki-tuki-tuk. Buong araw ko nang hindi nakikita si Muki-tuki-tuki-tuk ko. Si Ina pumasok na sa academy. Hintayin natin si Ijun and si Ina. Busy si Ina kanina ay magpakita eh. Ay, about sa nagki-question sa parenting style ko. Kanya-kanya tayo ng style when it comes to raising kids. So, yung opinion nyo, nire-respeto ko yun. And ang mga kids, alam nila na nagva-vlog ako. Aware ang mga kids sa pagba-vlog ko, lalo na sa umaga. Kapag kinukuhanan ko si Ijun, he knows that. Kung mapapansin nyo, si Ijun lang ang may shot sa morning. Kasi siya lang yung nag-okay. Si Ina, hindi ko talaga siya kinukuhanan kasi ayaw niya. And sa mga matagal na sa channel ko and nakakakilala talaga sa akin and sa buong family ko, hindi ko sila pinipilit sa mga bagay na ayaw nila. Pag nag-no sila, no. Except yung mga bagay na gusto lang ng mga kids,
and nagiging stubborn sila. Like for example, yung pagpapagupit ni Ijun. Pag alam namin ni Alex na hindi healthy para sa mga kids, of course, as parents, we're allowed na hindi tanggapin yung no nila. Kasi alam namin hindi nakakatulong sa eyes ni Ijun pag masyado nang mahaba yung hair niya, lalo na yung bangs niya. And kami ni Alex, kung makukuha sa maayos na usapan, yun talaga yung ginagawa namin. And that day si Ijun, walang pilitang nangyari. He asked me kung pwede pa siyang mag-sleep ng ilang minuto pa. Sabi ko, sige, okay, pahinga mo. Tapos, binigyan ko lang siya ng time to process his emotions and feelings. Then, kusa siyang bumangon, nag-prepare, sumama sa amin. Nakasmile naman siya. And natuwa siya sa haircut niya. Sabi ko kasi sa kanya, trim lang talaga. Lalong-lalo na yung sa bangs. 2026 na, try nyo maging mabait. Libre yun. Tsaka, hingi kayo ng guidance kay Lord. Kapag negative yung sasabihin nyo, kainin nyo na lang. Yung mga negative na nasa isip nyo. Or itapon nyo sa basurahan. Kasi basura yun. And kapag nag-keep ka ng basura sa isip mo, sa bibig mo, sa katawan mo, babaho ka. So, aalingasaw yun. And walang magkakagusto sa'yo. Iiwasan ka talaga ng mga tao kasi mabaho ka. Mabaho yung utak mo, yung isip mo. Kapag mabaho ka, pangit ka tignan. Gusto mo ba yun? Oh, so dapat hindi basura yung laman ng isip at puso mo. Dapat love, love, love yan. And kindness. Okay ba yun? Sabi nyo, okay. And, this year pala, I decided na wag na masyadong maging mabait. So, kapag nag-comment kayo ng negative, automatic yon, i-hide ko kayo sa channel ko. Sa YouTube kasi, instead of block, hide ang option. So, ganun na gagawin ko. May mga nagsasabi kasi na yung mga bashers, okay lang yan, dagdag views. No. Ayoko ng bashers or negative comments. Hindi na ako tatanggap ng mga ganon. Or basta kapag below the belt and nasaktan ako and hindi ko tanggap yung comments, automatic yun. Block ko kayo. Yun na yung mantra ko this 2026. Yun lang. Hindi naman daw masama yun. Kapag iba-block mo yung mga ganong tao. Yung hindi nakakatulong sa mental health ko. So, block ko kayo ha. Tsaka, hindi ako hihingi ng sorry sa inyo pag binlock ko kayo. Hindi ako hihingi ng sorry sa ganong actions ko from now on. Yun. Kasi, meron ako talagang si Ma'am Shrio. Kapag merong umaaway sa akin or below the belt yung comments, yung dinadamdam ko talaga. May mga times na nag-open up ako sa inyo to netizens, diba? Pero may mga times na sinasarili ko and ayoko nang i-share sa vlogs. Pero kapag hindi ko na talaga kaya, nagme-message ako kay Rio, isang to netizen. So sabi ko, Ma'am, nakakapagod maging mabait. Ganyan. Tapos sasabihin niya sa akin, lumabang ka kasi, ganyan-ganyan siya. Basta parang pag nagsumbong na ako sa kanya, tapos may bibitawan siyang salita, feeling ko nakaganti na ako dun sa nag-comment sa akin ng masama. Pero hindi ako yung nagsalita. Si Ma'am Shrio. Sobrang grateful ako na meron akong kaibigan na kagaya ni Rio na napagsasabihan ko na hindi ko kayang i-share sa public. So, thank you so much, Ma'am Shrio. Alam mo na mahal kita. Pareho naming alma mater ang PUP. And aside from Rio,
may mga talagang to netizens akong naging friends na grateful ako. Hindi ko man maisa-isa. Pero sa inyong lahat, to netizens, nagpapasalamat ako. And gusto ko ding magpasalamat kay Dear Heart na nagbigay ng gift kay nanay at tatay. Isa siyang to netizen na palagi ding inaalala ang nanay at tatay ko. So, thank you so much, my dear heart. So, kung may kaibigan kayo na napagsasabihan nyo ng lahat ng bagay, you are so blessed. Kasi bihira yung makatagpo tayo ng ganong tao na papakinggan tayo na walang judgment. Alam niyo yun? Pero alam niyo si Rio ha, kahit magbitaw siya ng salita, alam niyo babawiin niya yun. Sasabihin niya, huwag kang mapagod maging mabait, ma'am. Si Lord na bahala sa kanila. Ganyan siya. So, lilinawin ko lang ha, hindi masama ugali ni Rio ha. May ganun din siyang pambawi, alam niyo yun. Anyway, yun lang. Na-share ko lang to netizens. Sa mga to netizens na kasama ko pa ngayong year 2026, dyan lang kayo. Love you.